So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? At wala tayong video kasi nakaubad ako. Okay, so tingnan lang natin yung nangyari sa market. No, ang market natin, nakita nyo, grabe laglag mga kapatid. No? From 110, biglang nag-swing, no? Hanggang 102, mga kapatid, 102,800. Ito na yung sinasabi ko na kinakabahan na ako sa market. 'Di ba? Kung titingnan kasi natin, no, yung 1 month time frame, okay, no, or 1 week na lang. Ito yung lagi kong pinapakita sa inyo mga kapatid, no. So again, hindi to financial advice mga kapatid, na sa inyo yan kung ano yung sarili nyong analysis, 'di ba? Ako, ito lang yung sinishare natin. Alam niyo naman ang crypto, masyadong ano yan, no? Masyadong delikado. Tulad ng sinasabi ko sa inyo noon, ang cryptocurrency ay delikado dahil kung titingnan nyo, sobrang bilis ng mga pangyayari. Tingnan nyo sa 1 hour time frame and sa 4 hours time frame, grabe yung nilaglag nila. Kagabi lang yan mga kapatid, no? Kung titingnan nyo. Okay? So ano ba yung nangyari? No? Kasi, ang nangyari kasi, no, Iran officially withdraws from nuclear negotiation with the United States. Oh, di ba? This is very bad. So merong war, no, pagitan sa Israel and Iran, no? Ano ba yung nangyari before? Pag-uusapan natin yung nangyari. Noong nangyari, bakit nagkaroon ng bear market noon, nung 2021, mga kapatid? Ito yun. Kumbaga, kung titingnan natin sa 1 month time frame or 1 week na lang para makita natin talaga. So, kung titingnan nyo sa 1 week, so ito yun. Ito yung pinaka sa week. Ito yung pinaka bull run natin, no? So kung titingnan nyo, double top bottom, tapos sabay bigla nalaglag. So far ito, nagpo-form na siya ng double top, no? Hindi natin alam kung ito na ba yung pinaka top niya o kukuha pa siya ng isang top tapos biglang bumagsak. Parang yun yung nakikita natin, no? Baka kumuha pa siya ng isang top, biglang bumagsak. So pero ito yung mga pwede nating i-consider dito sa 2021, mga kapatid, no? Bakit ba bumagsak tong 2021? Okay? Alamin natin kung ano yung mga dahilan. Kasi noong 2021, una, yung China, di ba, binan niya yung Bitcoin or crypto mining, no? Or trading. So, malaki yung naging epekto nito sa Bitcoin, or 60% to 70% ng Bitcoin mining noon ay nasa China. Tapos binan nila. So, isa yon sa dahilan. Tapos, pangalawa, si Elon Musk kasi, di ba, nag-tweet noon, tinigil niya yung tumigil siya dun sa Tesla na pagtanggap niya ng Bitcoin, 'di ba? So isa 'yon sa nagdulot, no, bakit nagkaroon ng panic selling dati sa BTC. Tapos kung titingnan natin, pwedeng market overheating din. Sobrang daming hype at retail investor na nandoon. Tapos syempre ang daming nagsasabi na lilipad pa to. Pero walang nangyari, hindi naman lumipad. 'Di ba? Tapos kaya nung na-reach yung top, tapos nag-profit sila at kinuha nila, kumbaga parang nag-take profit sila, kaya bumagsak din yung market, 'di ba? So yun yung nakita ko dito. Tapos syempre yung sa Federal US Fed, parang tapering talks, parang ganon yung nangyari before. Yan, kumbaga kung titingnan natin, parang sinasabi ng Fed dati, parang pinag-uusapan yung pagtigil ng money printing. So kaya nagkaroon ng pagbagsak yan, mga kapatid, no? Kaya, pero kung titingnan natin sa nangyayari ngayon, ano yung kaparehas ngayon, no? Sa nangyari before. Ang nangyari before kasi, syempre, yun nga, sinasabi ko na, gera. So ngayon, magkaroon ng gera. So before kasi, yung gera, sino ba yung nag-gera before? Ang nag-gera before, Russia tsaka Ukraine noong 2022. Israel versus Hamas, di ba? So, noong 2022 yan. Ngayon, sino ba yung nagigera ngayon? Israel tsaka sino? Sino yung nagigera ngayon? Israel and Iran, di ba? So, yan yung parehas na nangyayari ngayon. Ayan, Iran, okay? So, yun yung tinitingnan natin. Tapos ngayon, syempre, inflation, bumaba naman yung inflation. Pero, dun sa Fed naman, nakaparehas natin, ayaw nilang i-cut yung rates, 'di ba? So isa 'yan. Tapos syempre ngayon dati retail yung nag-i-invest. Ngayon kasi institution. Pero ang kabaliktad naman, ang institution kung titingnan nyo, bili naman ng bili. Kung titingnan natin, may mga news katulad nito. Hasbot, no, ito, no.
Sharplink, gaming, bumili ng ETH worth 463 million, 7 minutes ago. 'Di ba? So, bumibili sila ngayon. Pero noong nakaraan, last bull market, nagbentahan sila kaya nagkaroon ng drop, 'di ba? So, yun yung tinitingnan natin dito kasi nagkaroon lang ng major war noong 2022 eh. 'Di ba? Tumaas pa nga yung nun, 'di ba? Tumaas pa nga yung fuel nun, di ba? So ngayon, ganun din ang nangyari. Lumipad din ang fuel. So, yan yung tinitingnan natin. Pero tulad ng sinabi ko kasi, kahit sa last video natin, kahit noon pa, di ba, napaka high risk na kasi, no? Na mag-invest ka sa 100,000 mahigit ang Bitcoin. So kung titingnan nyo, sabi nila, may isa pa daw na kukuha pa daw to ng parabolic talaga, no? Pero kung titingnan nyo mga kapatid, no? Ayan si BTC, lumipad. Sa 1 month na lang natin tingnan para maganda. Ako lang mga kapatid kasi syempre una, kung ikaw nag-invest in 2021, take profit ka na panigurado ngayon kasi malaki na yung nilipad ni BTC. Kasi kung titingnan nyo, ito siya, bumagsak, bear market, ito na. And then lumipad ng sobrang lipad, tapos nag-drop ng konti, and then lumipad na ulit. Kumbaga, ang laki na masyado nito. Para lang sa akin mga kapatid, no? Tapos, ang sinasabi nila pupunta daw ng 200,000. So, napaka na siguro noon, parang ang laki-laki na noon. Pero syempre, hindi natin control ang market, pero tingin ko, no? Bet na to? Hindi naman sa pinaka top, no? Na to, kumbaga parang mag-iisip ka na dito kung mag-i-invest ka pa ba. Katulad yan, high risk na kasi una, puro war na yung naririnig natin ngayon, di ba? So, baka mamaya, matulad tayo sa mga naipit dito at bumagsak. Baka dito maipit ka tapos bumagsak na. 'Di ba? Kaya yun lang mga kapatid, no. Ingat lang tayo sa mga trade natin, pero ganun pa man, sabi natin, money nyo, rules nyo, 'di ba? So ito tulong lang dun sa nangyari ng 2021 at yung medyo nangyayari ngayon dito ngayon sa 2025 mga kapatid. Okay? So yun lang naman KGX at saludo sa inyong lahat. Check lang natin tong heat map. So, merong pwedeng i-liquidate dito sa 106 tsaka dito. So, di ba pinakita ko sa inyo to, yung 48 hours, no? So, halos na sa ilalim yung i-liquidate. Tapos sa 3 days meron sa taas na i-liquidate. Ito, sa 111. So, ito yung lahat ng nag-short, kapag ito nakuha, wasak. 126 million ang ililiquidate pag kinuha tong nasa area na to. No? Yun lang KGX at saludo sa inyong lahat. Ingat lang sa trading ngayon. Tulad ng sinabi ko, ako naman gusto ko bumagsak yung market. Kasi para alam niyo na, para makapag-imbak ulit at makapagbodega tayo mga kapatid. Okay? Saludo sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat.